Kasi yung normal nga po na kambing talaga is maliit lang yan. Oo, yung mga nasa kalsada, di ba? Ito may height eh. Ito, parang ayaw mong kainin eh, na? Hindi ka kakainin. Di ba? Gaganda nila, di ba? You come back after 3 months, you will see that they are really bloated dahil buntis na sila. Buntis na sila. Ang isang bower can stud 20 to 30 a day. Wow. Ikaw bro, ilang ka a day? Kailangan niyo po, may mandahe. Once a week? Once a week? Okay, maraming salamat Terra Verde. Ngayon, didiretso naman tayo sa De Constantino Farm, Goat Farm. Malapit lang dito yun, tawid lang tayo. Baka makahabol pa tayo eh. Kasi anong oras na rin, no? Hindi mo afford ang magkaroon ng pwesto di sa tricycle, di ba? And I really wanna know if I never figure out where the road goes. Okay mga first timers, nandito na tayo. The Constantinos Farm. Yan, dito tayo makakasaksi ng sobrang daming kambing. Dati, nung nasa Cagayan de Oro ako, first time ko makita ng sandamukal ng mga ostrich. As in, sobrang dami talaga. As in, limpak-limpak. Parang nasa 700 na mga klase ng ostrich yun. Pero dito tayo sa Luzon ngayon, makakita rin naman tayo dito ng sobrang daming kambing. Pasok tayo sa loob, tingnan natin kung ano meron doon pa. Okay. Wow! Hello po! Hello! Nandito na tayo. Yan, bago tayo mag-proceed doon sa mga kambing, nakakatawa lang kasi may nakasulat dito. Yan, welcome Maclean Amogish, Ken Narciso, Lasadik, and Girl P. Na Constantinos Farm. Maraming salamat po. Punta na tayo dun sa maraming kambing. Meh. So what we do here, we enhance the genetic characteristic ng goat. Pinalalaki natin sila. By crossbreeding with the full-blooded bower from Australia. Yung malalaki. Giant goat. So yun ang makikita natin. Alam niyo kung gaano kalaki to? 1.3 hectares para lang sa mga kambing. Kakaibang mga kambing dito kasi kanina, di ba? Sabi nga kanina, yung kanina na nagsasalita, yun ang tinatawag ni Nicolas na the goat man. Kasi siya yung may-ari nitong nung hacienda ng mga kambing na to. Di ba? Iko tayo. Mukhang nakakatawa dito. So yan yung mga klase ng ating mga full-blooded bower na nag-breed sa mga upgraded goat. So let me show you, ito yung ating mother goat na from Australia, si Amihan. Manganganak na siya within this week. So second time na niyang manganganak. Nakapagpaanak na tayo, nakapag-breed na tayo dito ng island born. Ibig sabihin, yung na-climatize natin ang mga full-blooded bower from Australia dito sa Pilipinas, and then we are able to breed them. So God willing, we don't have to import from Australia, but again, we just want to show na kaya ng Pinoy na mag-breed. Kaya ng Pinoy na makipag-compete in the modern goat farming. Ito yun. We have the full-blooded bower to bower, nakapagpaanak tayo. Yan yung anak, yan yung dalawa. Yun yung mga tatay.
na boa. Oh, diba? Oh, sangkatutak ng mga kambing at may mga lahi lahat yan ng mga first timers galing Australia. Hello mga kabaro! Kambing din ako! Hindi ako naliliga. Ito yung mga buntis. Itong kidding ko na to para sa mga buntis at yung mga manganganak. Ito naman yung mga dumalaga. Nire-ready natin sila for breeding. Kailangan kasi they reach the ideal weight of 30 kilo bago natin sila i-breed. Opo. Ngayon, ang ginagawa natin sa kanila ay papatabayan natin sila when it reach to 30 kilo. Then at the time, we will schedule kung kailan sila pwede mag-breed. May schedule yan. Booking! Hindi kasi po pwede yung basta ka lang ng breed ng breed. After 5 months, kailangan precise yung month ng pag-anak. Kailangan lumabas yung bisiro, yung kids, na hindi tagulan. Yan yung mga goat na nag-aantay ng titira. Habang nag-explain doon si The Goat Man, nakakatuwa kasi ang dami niyang alam. Ang dami niyang alam pagdating sa goat. Siyempre, kaya nga siguro kaya ginawa yung ganitong klase ng, hindi ko sure kung hobby ba to o hanap buhay nito. Pero kitang-kita ko din sa mukha niya na sobrang ang saya niya sa ginagawa niya. Pag-aalaga ng mga kambing. So habang nagkikwentuhan sila doon, gawa tayo ng sariling lakad natin dito. Kasi sa sobrang laki talaga nitong lugar na to, na made of bamboo, yung malalaking mga bahay-bahay nito. Pero fairness ha, malinis. Diyan ha, iba-ibang klaseng mga kambing dito. Malinis yung lugar. Oh, mga kambing! Hello! Anong ginagawa mo dyan? So dito, itong area is, ito yung mga lugar kung saan nila inaalagaan yung mga kambing nila. Pati dun sa kabila. Pero, itong kabila naman ito daw yung lugar kung saan nire-ready nila sa pagdating ng mga ibang kambing pa from Australia, kung hindi ako nagkakamali. Built para sa proper natural ventilation. We are receiving the natural air, fresh air from mountain of kita niyo yung Pico de Loro? That is Pico de Loro. That is Mount ng Batangas. Mount Hulog, Mount Buntis kung saan pinatay si Bonifacio at saka ng kapatid niya ay naandun. So we are very historical. So kung makikita, iba-iba ang pattern ng kanilang mga skin. You come back after 3 months, you will see that they are really bloated dahil buntis na sila. Buntis na sila. Ang isang bower can stand 20 to 30 a day. Wow! Ikaw bro, ilang ka a day? Kailangan niyo po. May bandahe. Once a week? Once a week? Ito yung mga alam mo, itong ating ang pagpapakain, ang pag-aalaga ng goat dito, meron sarili yung mga nutritionist. Hindi lamang basta pakain, meron silang time. At iba-iba ang tulad nito, big percentage ng kanilang food intake should be forage. Yan yung forage, combined. Kasi sila ay made out of water. Kailangan nila ng water. Okay. Pero binibigyan din natin sila ng corn silage, yung mga yellow corn. Meron din silang mga concentrated feeds. Then nagkaroon ng pandemic from March. Nag-lockdown. Pag sinabing lockdown, they're also affected. Dahil yung ating mga compay ranger who collect forage and feed, they are not able to freely move around. Lockdown eh. Opo. But they are able to survive. Kahit sila ngayon ay nasa rehabilitation stage. Kaya kung mapapansin nyo, medyo skinny sila. Medyo payat. Pero yan ay napakadaling patabain. Mahirap yung mataba, biglang payat. Tama. Pag bumapalakpak po kayo, lumalapit sila. Ilalaki niya. Hindi po sila nakagat. Hindi.
Mabait yan. Gusto nila hinihimas. Laki Pero yung mga taingan nila, makikita nyo ang kambing kapag siya ay na-upgrade na. Unang-una sa tindig, sa tainga. Kasi yung normal nga po na kambing talaga is maliit lang, no? Oo, yung mga nasa kalsada, di ba? Ito may height eh. Ito, parang ayaw mo kainin na. Hindi ka kakainin. Di ba? Gaganda nila, di ba? Pero itong inaalaga niyo po talaga is for binibenta. Kumbaga ito na rin po yung hanap buhay niyo talaga. Ito ibebenta rin natin. Pero now, we are now in the process of becoming a agricultural training school. Oh. Kaya even though I'm doing all these things, I had to take e-learning exam, which I already passed in Plycol. Right. Oh. I'm very excited of that. Kasi yung sinasabi sa DA, Agricultural Training Institute e-learning, yun yung aking pinapractice. So it's confirmed that what I'm doing is based on the government policy. Mamaya makikita niyo how we are able to bring a tree almost pure. Nandun sa kabila yun. Yeah. Okay na kayo? So ibig sabihin po, kunwari, itong breed na to, sila yung na-produce, sabi ko mga po kanina ni sir, is parang ine-enhance na yung breeding. So ibig sabihin, kada labas po nung baby na goat, which is Billy po tawagin nyo, no? 50,000 na yun. Maliit na goat, Billy. Eh, paganda na paganda yung lahi. Yes, yung bloodline nila tumataas. Tumataas. Blooded Nag-start sa pure and then bloodline sa mga barako. actually ang breeding Para yan yung mag-upgrade doon sa native mga... tapos pure. Ito mga yan. yung result, yung F1 na malalaki. Para Since kami, sila miniskip ay na namin maging, yun masyadong matagal. So malaki. sa F1 kami, yung ano na may lahi na. Marami So sila yung na F1, maging competitive sila. ma-i-start ng pure, it will be F2. So ang taas Okay. na ng bloodline, Oo. 75% pure, and then 25% Pero ako, native na lang. Ayun, Australia. makikita mo mamaya doon sa, Normally, ang meron bower, kaming chart doon. originally Ay, from even South here. Africa. Yung kanina pa Oo, doon. yun. Now, Ganon. they migrated Okay. Pero from nga sabi ko Australia. nga kanina kay Merong Australia, Ako, meron ako sa tatang, America. mas prefer ko Logistically, mag-alaga ng we import pure. from Pure and pure, Australia. mas madali. Mas madali po yan. Tsaka May pure air freight sila yan. kasi ang anak talaga. hindi pwede pure. secret. Out the red chicken. Kung makikita nyo, kakaiba ang kanilang mga kulay, makikintab sila. At sila ay nangitlog hindi dahil sa feed. Nangitlog sila dahil sila ay nag-breed on their own. Oh my God. Normally sa chicken, if you're chicken malangaw, pwede. Ang laki yan. Habang kanina nagpapalipad daw ng drone, Sila ay pinapaliguan. may trivia ako na naririnig kanina sa usapan nila. Na kaya pala Oh, you was out. may mga kulay na ganitong klaseng itlog is dahil pala sa mga heritage kinakain nila. chicken. So Hindi medyo dahil malaki, native. mataba yung mga breed na to. Tsaka, ayun, may mga itlog. So, okay. Sabi ni sir, kanina, yung mga brown na chicken, brown na itlog sa groceries. Kaya brown yun kasi dahil sa Alam pinapakain. mo, isang Hindi dahil sa klase ng manok na Hindi siya dahil organic siya. Kasi sinasabi nila organic daw isang siya. tanda. Pero ito, Yung mga inahin, ito talaga ang totoo organic. Kasi ito, 6,000 yan. yung sa groceries, bali itlog yun dahil sa feeds. Okay. Nangingitlog yung manok dahil pinapakain ng feeds na ganung klase na feeds. Ito, Pag may ito mating ay talaga na nangyari. Kaya naging season, na ganito. 350 pesos. Well said. Very well said. Sabi ni Kuya, isang itlog daw is 80 pesos. Yan. Oo. naman, Itlog nila yan ah. Mm. Tapos, kapag naging siso to, 350 pesos. Ito naman ang Yung halaga ng tandang, mahal, Mm. rock. is 10,000 pesos yun. Isa lang yun. Anong klaseng manok yan? Tapos yung mga babae is 6,000 pesos isa. Isang piraso. Ang ratio ng isang tanda, Grabe no. Anong tawag po sa manok na to? Ulit po sir? PBR, PBR. Plymouth Barred Chicken. Rock. Plymouth Barred Rock Chicken. Yan, 350 na yan, ang isa. Isa? Oh my god. Ay sorry bro. Sorry. Ito mga, ayan, mga 2 months old. Yan ay mga 3,000 ang isa niyan. Grabe.
Andito naman tayo ngayon sa pinaka huling bibisitahin natin dito sa Constantino's Farm. Yung rabbit tree nila kung saan. Nakarinig ba kayo ng rabbit na kinakain? Magkahiwalay yung rabbit na inaalagaan lang, ginagawang pet, tsaka yung rabbit na kinakain. Pero nakakita na ba kayo ng sobrang laking rabbit? Meron dyan sa loob. Rabbit tree. Ibig sabihin ng rabbit tree, puno ng rabbit. Rabbit tree. Sanitize. Para sa protection Always. ng mga rabbits Yeah. and humans. Yeah. Ang laki nga nung. Gusto mo makawak ng rabbit. Ate, kuya, pwede kami humawak ng rabbit. Ako ba hawak ng rabbit? 3 months na ba yan, Daddy? 2 months pa lang to. 2 months. 2 months pa lang po to. 2 months. Hindi sila nangangagat. Ito yung kinakain na rabbit. Parang nakakaawa naman kainin. Kaya nga. Kaya multi-purpose to. If you are in your therapy, then make it as a pet. But if you are on a commercial program, then you multiply and eat. And sell it. Hindi mo kaya. So, ito ang maganda niyan. Maliit pa lang ito, ginagawa, inaalagaan ko na ito. Alam. Yeah? Hindi ako. Ito ay meron silang cherry red eye. 30 Oo nga po. Okay? Ang laki! 6 months. Oh my God! Pa lang siya. Siya ang breeder back namin. 6 months pero daddy na. Oo. Kasi ang rabbit, pinapedicure. Nangangalimot lang. Kaya siya ay naka-pedicure lagi. Nangangalimot. Kita. Yan ang pang-anong laban. Ganito ang hawak dyan para paano, di ba? Parang pusa. Hawak sa pusa. Hello! Di ba? So yung mga rabbits na yan, pag lumaki yan, ganito siya kalalaki. Malalaki pa sa mga aso. Di ba? Tulad ngayon, sino pa saan pa tayo kukuha ng import ng good rice? Kasi bago tayo bentahan, sisecure muna nila yung kanilang food requirement for the whole year. Kasi pandemic, nakita ng pandemic, bilyonaryo ka. Wala ka namang makain. May pera ka na, wala namang mabili. Tayo sa farming, I could just put everything in here. I grow my own vegetable, I grow on my livestock. Kahit mag-pandemic, I can survive. Buhay! Itlog na That lang. is the key na gusto nating i-share sa lahat. Di ba? Tama. Hindi kailangan ng, and I'm willing to train, give training. Ito nga yung aking on the process na we are preparing to become accredited training school. About farming. About livestock farming. Livestock farming. Livestock means Goat, chicken. pag-aalaga ng mga hayop. Okay mga first timers, bago tayo tumuloy pa uwi, dito na tayo mag-i-end. Siyempre, the goat man. Yes. Sir, maraming salamat po sa pag-tour niyo sa amin. Thank you. Nag-enjoy ako at siyempre, natuwa ako kasi kitang-kita ko sa inyo kung gaano kayo natutuwa dito sa ginagawa niyo sa farm niyo. So, ayun po, maraming salamat sa experience. At Thank least you. nakita ko lang kayo ngayon. Kasi dati kay Kulas, nakita ko lang kayo sa thumbnail niya. Noong vlog niya. Tapos, ayun ma'am, thank you din po sa pagtanggap sa amin dito. At syempre, kayo po ba ay nagwe-welcome din po ng mga guests? Yes. Ayun. All those people who have that interest to learn about farming, especially about goat and additional information about rabbit and heritage chicken, you are most welcome to come and visit us and be part of the new revolution in agriculture. That's our advocacy. Ayun. Thank you po. Thank you po. See you next time po. Makakapasya din. Yes. Thank you. The Constantino Farm. Ayan. Yes. Thank you. Thank you po. Sir. Biyahe natin mga first timers. Uwi na tayo. Life is good.